Testing natin sa daan yung ano natin bagong kabit natin na GPS kung gaano kalinaw at ka-accurate. So ganyan yung display niya. So yan, kumukuha pa siya ng signal sa satellite. Yan, okay na. Testing natin. Sira na kasi yung speedometer natin dito. Ayan, wala siyang delay. Ganda oh. Advance. Tinanggal ko na yung speedometer ko kasi nasira. So ito na yung gamit natin pansamantala habang hindi pa ako nakakapalit dito. Yung speedometer system. So yan, magandang araw mga bossing natin. So may ginagawa na naman tayo dito kay Black Mamba. Ayan, papakita namin sa inyo sa mga gusto na magkaroon ng accurate na speedometer. Okay? Yung speedometer natin, hindi naman kasi yan fully accurate. So plus minus 10 to 15, depende na lang po sa takbo mo. Kung nga rin, nasa 140 ka, less 10 mo or less 15 mo yun. Okay? So ang gagawin natin para maging accurate, isa sa mga option ninyo ay magpalit kayo nito. Itong desensor, pakita mo, may ginagawa dyan. Bumili kayo ng desensor para sa Aerox. Tapos, tatanggalan natin o babawasan natin ng bilang ng butas nito. Okay? So, pwede rin kayong bumili niyan kay paring Jansen Santo Domingo sa Cavite. PM nyo siya. So, shoutout din natin lahat ng mga owners ng Griffin, Falcon, and Samurai sa lahat ng mga group chapters at members ng Griffin 180 Pangasinan chapters. Siyempre. At siyempre sa mga tropa natin na gumagawa ng mga Euro Griffin, Falcon, Samurai sa lahat ng mga motor. Peace out. Magtulungan na lang tayo mga ka-DIY. So ayan, meron na naman tayo dito na binili na bago. Kasi ito, galing yan sa sasakyan ko. Yan. So pag sinindi mo yan, sisindirin yan. Kasi 0-0 yan pag na ano. Sa satellite ko kasi ang pinagkukunan nito ng source niya. Satellite sa taas. Okay? So ngayon, mas gagawin ko kasi syempre wala siya nung parang visor niya na parang ganyan. So ayan, kilometer per hour 0. Ayan. Accurate po talaga ang GPS kasi global positioning system, doon siya kumukuha ng signal niya. So accurate po talaga yan. Okay? So pati sa mga kotse naman, sa mga 4 wheels, naka-advance din naman po yun mga ka-DIY. So ito yung kapalit natin, mas magandang klase. Para na sa ganun, iwas na ano, pagka maliwanag, makikita mo talaga yung nasa loob niya. Medyo may kalakihan lang to pero mas maganda. Kasi meron siyang visor parang ganyan. Para mas makita mo dito. Okay? So, dito rin yung port niya. Papasok mo lang dito itong cable na to. Pwede naman po yung mga nasa cellphone. Ito yung sensor niya. Tapos ito yung memory niya. Okay? So, ayan. Tanggalin nyo lang to. Ito kasi para hindi magalaw-galaw. Para accurate talaga. Nilagyan ko ng gasket. Pwede mong lagyan ng gasket yan. Hindi naman po masisira yan. Kasi tumitigas po yan. So ngayon tatanggalin natin. Yan. Mga ka-DIY, hindi na pwede itong micro SD. Ay, micro SD. Yung micro na USB. Ito na lang. Type C. Okay? So itong Type C, lalagay mo dyan. Testing natin ha. Tanggalin natin to. Meron na siyang kasamang kable. Tapos dito lang sa port nito. Dito rin nakalagay ito. Yan. May USB port tayo dito, lagay mo lang. Yan. So nag-on na siya. Pwede mong palitan miles per hour or kilometer per hour. So dito sa Pilipinas, ang gamit natin ay kilometer per hour. So ganyan, nagsisense pa yan. Kinakalibrate pa niya. So ito yung ilalagay natin kasi bago. At para mas kitang-kita. Pwede may iba-ibang kulay yan. Kulay green, blue, at saka white. Parang ganyan. So ito na yung ikakabit natin. So yung mga kadawi, abangan nyo kasi mahaba-habang vlog to para di na tayo masyadong ano. Lalagyan na lang natin ng 3M to dito. Papalit natin dito. So bumili din kami ng 3M
Double-sided tape. Meron naman yung mabibili ka ng mga per inch o per roller. Yan. Ito nasa 100 pesos. 3M. Kasama na pamasahe. Yan. Pwede naman bumili ka ng buo. So lalagay natin dito, pero bago yan, lalagay natin alcohol. Yun ang proper para mas dumikit. So ayan, nag 0-0 na po siya. Okay? 0. Ayan, kapitan natin. So ayan, tinanggal din natin to. Tapos tatanggalin din natin itong mga kaliway kasi lalagay natin dito yung cover. Ayan, tanggalin din natin itong mga bolt dito. 4 to. 1, 2, 3, 4. Standby. Ayan, isang tornilyo na lang. Tapos bidikwatin na natin to. Tanggal dito mga katabi, gawin kayo ng proper tools. Yan. Ang tagal talaga ito ng flarings para hindi kayo magsigasan. Normal eh. Tanggal na. So yan, pagka natanggal nyo na yan, tanggalin natin to. Dito ko kasi pinadaan yung kable na una. Yan o. Yan o. Pinort natin dito. Yung kasya lang ito. Yan. Kagawin natin, papadaan naman natin ito. Hindi naman papasok yung tubig dito kasi nakasara naman to. Yan. Tapos, ganyan lang. Ganyan lang pa mga. So, ayan, dahil sa manipis to, compare natin dito, ito yung dati, hindi ko dito pinadaan. Dito ko pinadaan sa may labas, parang sa ganun, nakapaibabaw dito. Kasi pag dito, masyadong malaki, uumbok dito. May siwang siya, so papasukan ng tubig. Okay? So ang gagawin natin dito ay, dito na lang natin pagpataan. Ipitin na lang natin kasi medyo makapal naman tong balot niya sa wire. So hindi naman yan basa-basa masisira. Yan. Yung ganun lang po, pwede nyo tang hilain para mas bumaba siya. So yan, test fit natin. Kung tama lang yung haba, pwede natin ulitin. Yan. Ganyan po siya. Eh, isura niya mga kadiway. So, ano natin ng konti, masyadong mahaba. Ulitin natin ang proseso. So yan, hilain natin. Hilain ng konti. Yan. Ganyan. Para pogi ito mamaya. Tapos lagyan natin ng gasket dito. Okay? Yan, test fit din natin to. Itong visor niya dito. Tamang-tama yan mga kadiway kasi sinukat ko na yan. Yan no. Pogi. Saktong-sakto lang yan. Yan, lagyan natin ng 3M. Mamaya, ang pogi. So yan, nilagyan na po natin ng double-sided tape. 3M po na brand to para mas madikit. Tapos, bago natin ito balatan, sakto muna natin to dito sa butas. Ito na. Saktuhan siya dito. Ganyan. Okay? So ayan, pag nakuha nyo na yan, saka nyo tandaan, buhitan nyo kung anong gusto nyo. Sa akin may nilagay na ako dyan na ano. Tapos balatan nyo to. May marking na ako nang nilagay dyan. So, ulitin. Sabit na natin. Yun no. Pero hindi pa natin didiinan. Baka pwede pa natin matanggal mamaya. Kasi ilagay na natin yung visor. So, ayan mga kadiway, nalagyan na rin po natin ng Gasket. Vita Gray or gasket. Tigasin muna natin yan para mas maganda. Hindi siya, kahit na galong kabilis mo at magbabibrate, hindi na yan gagalaw-galaw. Dito ho kasi nagkukos ng malfunctioning pagka malakas sa vibration. Okay? So ito, mamaya pa natin nalagay ito pesto. Gawin natin, lagay muna natin ito. Dito kahit mag-isa mo lang, tapat mo na lang itong
Yan. So unahin muna natin dito na ilagay yung ano natin, HUD speedometer. Yan, so pag nahigpitan nyo na to, dito na lang tayo. Tapat na natin to. Dapat yung tamang-tamang babangga niya. Hindi natin. O, diba? So, hindi na. Yan. So, okay na yung mga ka-DIY. Nasa MPH lang siya. Ayusin natin mamaya. Ito na naman yung pinipindot kung gusto mong ayan, kilometer per hour or mile per hour. So, ito lang sa gilid. Yan, okay na yan. Sentro na po yan. Tapos kabit na rin natin. Tapos ang ginawa natin dito, yan, para masinop. Tapos bago nyo ilagay ito, tignan nyo, check nyo yung wire kung naiipit, kung nahuhugot. Dapat maglagay kayo ng allowance. Yan. Tapos check nyo dito, kung wala yung itong display niya. Okay naman. Pag na-final nyo na yan, pwede nyo lagyan dito ng cable tie dito. Yan. Pero para sa akin, hindi na kasi para meron siyang play allowance. Okay. Yan. So, higpitan na lang natin yung mga tornilyo niya. Tapos na ito, lapit na. Yan. Okay na ito mga ka-DIY. So, yan from this to this. Mas malaki. Mas malapad. Mas kitang-kita. So, yan. Hinitin natin. Hindi natin. So, okay na. Hila rin natin. Okay na yan. Hindi na yan magluluko. Hindi naman basta-basta papasok ng tubig yan kasi ito nakaharang naman doon. Saka waterproof naman to. Yan, may kasama na rin pong user manual yan. May kulay blue, may kulay green, may kulay white. So nakalagay na rin dito yung mga instructions. So ito, wala ka namang ibang gagawin dyan. Pagka nilagay mo yan doon, yun, make sure na malagyan mo ng gasket yung sa may likod ng USB para dito sa port, parang sa ganun hindi siya mag-malfunction. Mawawala-wala po kasi pagka magbabibrate, masyado malakas yung takbo mo. Tapos ganun lang po, bili ka lang po ng 3M. Tapos kung wala kang alcohol, bili ka na ng BB wipe. Punasan mo dito bago mo dikit yung 3M para mas makapit. So ayun mga ka-DIY, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano ho magkabit ng GPS accurate speed sensor dito sa Griffin 180 natin para malaman mo talaga yung tunay ng takbo, yung legit ng takbo ng Griffin mo, either stock pa yan o i-modified mo yung makina mo. Tapos kung ayaw mo to, bili ka na lang yung sinasabi ko pang disk sensor ng Aerox. Tapos i-modify mo, i-port mo. Gawa tayo ng panibagong video para doon kung paano mag-modify ng disk sensor natin para maging accurate or almost accurate na parang. Tapos yan, yung link ilagay ko na lang po sa description below sa YouTube channel natin at ilagay ko na lang po sa Comsec sa Facebook page natin. Kung nagustuhan mo itong video, share mo to, mag-like and follow mo yung Facebook page natin at mag-subscribe to sa YouTube channel natin. At syempre, share mo itong video para makatulong sa iba. Yan, maraming salamat. Tuwag ng Bidaguri and Burn Time, signing off.